ano po ba tingin diyan sa takbo ng pagdinig ng Senado so far, ng Senate Blue Ribbon Committee? You're among the active participants, no? Pero ano po ba tingin niyo sa direction so far? Medyo nalilihis ng konti sa inaasahan ko kasi ang Blue Ribbon at kahit anong committee sa Senado, although Blue Ribbon lang ang merong motu proprio powers, talagang dapat ang concentration in aid of legislation. So dapat yun ang tinatahak namin. So, ano man yung mga line of questioning ng aming mga kasama, still, dapat at the end of the tunnel, dapat anong mga legislation ang pwede nating magawa. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung ako'y unang nagtatanong, nakasenter kagad ako sa PICAB at saka sa SIAP na nasa ilalim ng DTI na ang trabaho ay nag-a-accredit ng gumagamit ng DPWH. Nakita mo yung parang hindi namin akalain to. As a matter of fact, kahit yung presidente, hindi naman namin akalain nung una, ligaw kami dyan maliit na bureau, yung pala ay napaka-powerful ng ginagawa, itong pick-up na ito. So, again, going back, yung direksyon na iniisip ko is papunta sa ano ang mga legislation na pwede. Kasi pagdating sa investigasyon kung sino dapat kasuhan, okay, makakatulong yung mga tanong ng ibang kasama namin, makakatulong din yung mga nakukuha nating informasyon doon, pero wala kaming power mag-file ng kaso. Wala kaming power mag-prosecute. Hanggang doon lang po kami sa gagawa kami ng batas. At siguro ang committee report na pwedeng gawin ngayon dyan ay isasubmit sa Ombudsman, isasubmit sa Department of Justice, kung ano rekomendasyon. Hanggang doon lang ang magagawa niyan pagdating doon. So, kung ang tanong, kasi tinatanong sa akin ng man on the street ano ba, may makukulong ba kayo? Di ba, may maikukulong ba kayo dyan? Di ba, ganun yan. May mananagot ba dyan? Hindi kami yun. Kasi nga, ang nakikita nila, ang direksyon is parang doon papunta Pero hindi po ang problema, kaya ako sinasabi na magkaroon dapat ng Independent People's Commission na wala kaming pakialam, walang pakialam ang House of Representatives, ang Executive Department na pwedeng mag-guide, bibigyan lang namin sila ng guide kung ano dapat, at sila ang pwedeng mag-imbestiga. Meron sila dapat power parang isubpoena kahit anong mga dokumento from DPWH, from DTI, from the Securities and Exchange Commission. Marami silang pwedeng magawa at pwede silang mag-file ng kaso. Okay. Ganun nakakausap niyo ba directly si President Marcos, no? Ano po bang basa ninyo? Itutuloy ba itong independent commission na pinupush ninyo? Ay, itutuloy niya. As a matter of fact, 2 days ago, pinadala ko sa opisina niya yung kopya ng final ko sa chief of staff niya. Pero nabanggit ko sa kanya noon yun. Pero nung last week nung nakausap ko siya, at desidido siya sa commission. Binubuo lang nila kung sino-sino yung ilalagay. In fact, kung hindi ako nagkakamali, gusto nga nilang isama sana si Mayor Benji Magalong. Pero kung gagawing chairman si Benji Magalong, kailangan mag-resign as mayor. So yung requirement, hindi pwedeng concurrent. Hindi papayag si Mayor Magalong. Pwede siguro member lang. Anyway, yun yung narinig ko lang. Desidido ang Pangulo dyan. As a matter of fact, hindi lang siya nanggigigil, galit na galit Hindi niya akalain Ang nakikita ko, naintindihan ko dito sa kalagayan niya, gagalit siya kasi dito sa panahon niya, saka na-unearth ito. Pero make no mistake, ito ay nangyayari na pala. At katulad na nabanggit nung si Diskaya, 2016 pa pala, nandiyan na sila. Ganyan na nangyayari yung mga panahon na yun. So, unti-unti, dapat binabalikan ngayon yan. At binabalikan lahat yung mga nangyari. Sa pagkakaalam ninyo, kailan formally bubuin po itong independent commission that you are pushing?
I'm sorry, that will be, your guess will be as good as mine. Pero I expect the president to come up with it this week. Next week, pagpasok nitong bagong linggo, and expect yan. Kasi yung Independent People's Commission na ginawa ko, nabinigyan ko sila ng kopya, na final ko yan about 2 weeks ago, matatagalan yan. Lalakas na lang yung EO niya pag napasa na namin yung batas, pero with or without the law, kung meron na siyang independent commission na tumatakbo, tuloy-tuloy na yan. Okay. So pwedeng unahin po yung EO para ma-establish na yung committee. Tapos kung sakaling ipasa yung inyong binubuo sa Kongreso, Senate and the House, palalakasin yan. Tama. Pareho kami nang iniisip doon sa una kong final 2 weeks ago, ang laman nito, dapat ng chairperson either retired Chief Justice or Justice ng Supreme Court or ng Court of Appeals. At saka yung dapat dun merong certified public accountant na may expertise in tinatawag nating forensic accounting, no? Para magaling mag-imbestiga. At yung dapat meron diyang civil engineer or arkitekto para nakakaintindi ng construction. Tapos meron dapat representative from a reputable non-government organization or tinatawag ng ibang civil society. At saka dapat dyan meron ding academician na merong specialization in public administration and or economics. Yung kombinasyon na yan, limang membro nitong commission na to, itong kombinasyon na to, ay talagang they'll be able to go deeper. So far, sino ba yung mga napapag-usapan ninyo na baka pwedeng mamuno o maging miyembro nitong commission? Ay, hindi ako kasali sa mga... Ako sa ano lang doon lang sa... Baka natatanong kayo ni Presidente, di ba? Sino bang gusto mo? Sino ba naisip? Lang ako ng kapasidad at ng pagkatao. Pero names, may mga lumilitaw na naririnig ko lang, hindi ko, narinig ko. Like sino po? Justice Tony Carpio, former Justice Harriet Demetrio. Yan yung mga naririnig ko Justice Puno, Chief Justice Puno. Yan yung mga lumulutang na pangalan. Pagdating doon sa private sector, medyo wala akong naririnig pa na posible na kasama except si Mayor Magalong, which is a local government official. Opo. Ito bang itong independent commission na sinusulong ninyo, hindi ba kaya isipin na parang sampal ito ng ilang mga kasama ninyo sa Senado na baka medyo sensitive? Teka, nag-iimbestiga na kami. Bakit pa kayo magtatay independent commission? Hindi pa ba kami sapat? Diba? Baka may mga ganung ma-insulto, ma-offend. Narinig ko nga yan Merong nga nagsabi niyan sa loob-loob ko, siguro baka naman bagito lang ito. Hindi lang niya alam na wala kami magagawa kung hindi in aid of legislation. Ang investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso, legislation lang ang pupuntahan. Hanggang rekomendasyon lang. Iba yung commission ng executive department. Yun, pwedeng magkaso, pwedeng mag-prosecute. At mas maraming magagawa yun as far as panagutin itong mga taong involved dito. Kami, hanggang expose. Hanggang itong gagawin nating batas. Baguhin natin ang PICAB. Baguhin natin yan. Hindi pwede yan. Tapos baguhin natin yung sistema nila sa DPWH. Dapat yan, pag ito'y na-blacklist, blacklist forever na yan. Oo. Blacklist Ano yung after 1 year, pwede na. O kaya magtatayo ng bago. Magtatayo ng bago. Pagkatapos interlocking yung interlocking yung mga membro. Di yun din yun. Diba? So, kailangan may batas na maliwanag na hindi na pwede. Na blacklist ito mga laman nito, yung mga taong nasa likod nito, hindi na pwede ito. Magtatayo ng bago. Pagkatapos, kukuha na naman, gano'n na naman, kukurakyot na naman. Hanggang sa umabot ng siyam, kapapalit ng pangalan. Parang naglolokohan po tayo. No? Siguro pwede silang magtayo ng bagong kumpanya kung ma-reincarnate sila bilang tao. Same people. Tapos iba-iba na ng pangalan ng kumpanya. Parang kakalokohan po At talagang sobrang lokohan yan at pinayagan. Ang masakit nito, pinayagan ng PICAB
Pinayagan ng SIAP, pinayagan ng DPWH. Yun ang masakit. Kung namomonitor ng DTI yung nangyayari sa ilalim niya, pero sasabihin na sa atin nun, attached agency lang sa amin yun. Hindi naman namin alam ang kilos nun. Yun ang isasagot nila. Oo. Ito po pala, no? Kung sakaling mabuo na po independent commission, would it still be prudent for the House and or the Senate to proceed with their separate investigations? As I said, if the direction is towards legislation, pwede magtuloy. Bakit hindi? No? Pero kung medyo naiiba na ang usapan, at kung saan nagkakaroon na ng mga spurious issues, teka muna. Ito ba, saan ba tayo papunta? Gusto nyo bang ma-expose kung sino-sino? Okay, done tayo. Pero don't expect na makakapagpakulong tayo dyan or don't expect na makakapag-file tayo ng kaso against people involved in this controversy. Opo. Tsaka, actually, inisip ko kasi, obvious naman, merong ilang mga kasama kayo dyan sa Senado, meron din ilang mga kongresista na ang dati nag-grandstand. Baka dahil gusto mag-perform before the cameras, dahil baka in-expect ng mga tao, hindi, dapat meron kayong masukol dito, meron kayong ma-corner, and baka ganun yung mentality nila, hindi po ba? Meron naman talaga, hindi natin may iwasan yun. Talagang, merong iba talagang numiinit talaga ulo. Kaya ngay nagagalit. Pero meron din namang, totoo naman yun, na sinasabi ng mga netizens saka ng mga kaibigan natin na naku, medyo ano na yan, malapit na sa grandstanding yung style na yan. Yung mga ganun. Hindi natin maiwasan. Iba-iba talaga mentality ng ating mga kababayan. Di ba, parang nasasobrahan sa galit parang pangpamas na Oo, huwag naman ganun. Huwag naman sobrahan. Medyo, subdued acting naman, di ba? Huwag naman yung sobra. Kailangan ilagay natin sa lugar. Pero yung mga resource person na ma-acting din, Apo. Oo. Yung sino ba isa? Yung sobrang, ayaw magsalita. Sa Wawaw. Si Wawaw, Meme siya ngayon. Pinagpapiyestahan ko siya. Pausap yung cellphone niya. Ang dali naman mag-deny kung wala pong ghost project, di ba? Ano ba naman sabihin mo wala? Tutusin, maganda yung acting, Kasi yung, meron akong kamag-anak, sabi sa akin, di ba kayo awang-awa na ako? Sabi. Kayo pala kontrabida na. Oo nga. You were quoted as saying na may ilan dun sa 15 top contractors, merong dummy. Can you elaborate on that po? Oo. Ang pagkakaalam namin, yung mga front, yung mga nandoon na nakalista, dami. Maaaring sila nga yung nakalagay sa Securities and Exchange Commission pero hindi sila yung talagang may-ari. Katulad nung sa Wawaw. Hindi ko pa identified yung dalawa, pero sa tatlo, isa yung Wawaw. Yung dalawa, narinig ko na pero hindi ako, walang nagbanggit, walang nagsabi sa akin kung ano yung pangalan ng kaya ayokong banggitin. Base sa impormasyon. Dilitaw naman yan. Opo, pero base po sa impormasyon ninyo, dami sila nino. Dami nung may-ari. Yung may-ari, ano po ito? Yung may-ari, ang pagkakaalam ko, doon sa Wawaw, with due respect, kung kami nagkakamali at mali ang binibigay na impormasyon sa amin. Pero yung nasa likod daw nung Wawaw, politician. Local politician, I think. Okay. So, yung dalawa, I don't know kung sino naman. Yan nga po, sige. In terms of legislation, paano ba maiiwasan niya? Kunwari mga politiko, meron silang daming persons or companies. Tapos number 2, yung nagpapahiram ng lisensya, di ba? Yung balita. Yan, correct. Paano ba iiwasan yan? Precisely, yan ang dapat i-address ng Blue Ribbon Committee para matunto natin anong dapat na batas na gagawin natin na hindi pwede yan. Na hindi pwede dami. Lalo na gagamit ka ng pera ng taong bayan. Hindi pwede dami. Hindi pwede yung, yung number 2, sabi mo? Yung kunwari, DPWH official, yung pala, siya rin yung contractor, pero gumagamit ng isang lisensya.
Kailangan natin ng batas na malinaw na hindi sa ngayon kasi bawal naman talaga yun eh. Kaya lang, ang kailangan nating batas to prevent it from happening. Di ba? Nako mo. Kasi sa ngayon, kinuha nila. Okay, mali, sisitahin. Pero tingnan natin kung baka makakagawa tayo ng batas na in the first place, may power ang PICAB, ang SIAP, na hindi na pwede. Na hindi nila magagawa. Yun pwede po bang pa-explain sa mga hindi familiar, no? Yung sinasabi niyo SIAP, Construction Industry Authority of the Philippines, tapos yung PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board. Para po mas maintindihan ng mga viewers natin. Yung functions ito, at yung dapat ayusin po. Sorry. Tama, dapat. Yun ang dapat ayusin natin. Tapos, siguro, a law that will give them a way to make sure that there is validation ng mga interagencies. Like, for example, BIR, Securities and Exchange Commission, DPWH itself, etc. Di ba? Dapat may validation. Huwag silang approve ng approve. Tingnan mo, napagbintangan tuloy sila na na tumatanggap. Ang report, 2 million per accreditation. 45,000 ang accredited nationwide. Naku po. Grabe. Di ba? Grabe yun. Kung totoo yun. Kung totoo. Grabe. 45,000 times 2 million. Lagi pa sa calculator. Antindi, no? Opo. Kaya nga, kailangan magkaroon tayo yan ang isa sa mga dapat i-formulate namin na batas na hindi pwede mangyari yun.